Good morning! Magandang umaga! Kumusta na kayo? Grace and peace of God be unto you today, tomorrow, and forever. Pagbati ng kapayapaan at biyaya ng Diyos sa inyong lahat. You are viewing Biblical Preaching Lesson 7 video. Our topic is Sermon Introduction and Conclusion. How to begin and end a sermon. Last time I talked about voice modulation. The components of voice modulation are 1. Pitch, pitch, pitch. 2. Volume, volume, volume. 3. Tone, tone, tone. 4. Bass, 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 bass. Bass, 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 bass. And number 5, pause. Yes, pause. God is good all the time. If you have a problem, pause and pray to God. Again, pitch, volume, tone, pace, and pause. What are the ways of introducing a sermon? How to begin a sermon? Diyan lang kayo. Mag-isip kayo ng mga ways of introducing a sermon. Mga paraan ng pagsisimula ng isang sermon. Ano nga ba? Magbigay ka ng isa. Hindi tayo nagsisimula agad ng sermon. After announcing the topic or title, we read the text or biblical text. After that, we start the sermon with a hook or attention getter. So, attention getter or hook. Doon tayo magsisimula ng isang sermon. Ganda ng music. Ayan ay tunog ng cello. C-E-L-L-O. Cello, hindi cello. Malaking violin yan. One way of beginning a sermon is begin with a personal story or illustration. Personal story. If you have many stories in life, share your stories with people. Because I believe if your story is authentic, people will be blessed. Example. On May 13, 2018, rainstroke attacked me. Because God is good, I survived. He did not forsake me. He did not leave me. And since 2018, through this present year, God has been helping me. God has been supporting me in all aspects of my life. Truly, God is good. Yes, He is good, and He is good all the time. So yan, my personal story. Kung ang tema ay God is good all the time, o ang topic ay God's goodness, yan ang personal story na connected sa topic o tema. Ngayon naman, illustration. Ang tema natin ay God exists. My Diyos. Isang araw may taong ateista, hindi naniniwalang may Diyos, ay naglalakad, namamasya sa bukid at nakita niyang gumagapang ang kalabasa sa bigat ng kanyang dinadalang buhay. Sabi niya, walang Diyos. Wala. Kasi, kung merong Diyos,
bakit ganyan ang bunga ng gulay na ito? Gumagapang na sa bigat ng kanyang bunga. Kaya, walang Diyos. Walang Diyos. Wala. Wala. At sa kanyang pagod, siya nagpahinga sa ilalim ng o sa lilim ng puno ng duhat. At siya nakatulog ng kaunti. At habang siya natutulog doon sa lilim ng puno ng duhat, may mga ibong naglalaro doon sa itaas. At sa kanilang paglalaro, nag-agawan nila isang bunga doon sa itaas. At nahulog ang bunga sa kanyang ilong. At dahil dito, ang tao ay nagising at kanyang pinulot ang bunga sa kanyang harapan. Buti na lang ang bunga nito ay maliit lang. Kasi kung ang bunga niya ay kasi laki ng gulay na iyon, ano na kaya nangyari sa ulat kong ilong? May Diyos. Oo nga. May Diyos. At ang Diyos na iyan ay marunong. He is wise. Mula noon, ang taong ateista ay nanalig na sa Diyos. Tunay nga na may Diyos. My Diyos. My Diyos. So yun ang illustration na may connection doon sa temang God exists. So that's number 1. How to introduce a sermon. How to begin a sermon. Begin your sermon with a personal story or illustration. Are you ready for number 2? Tuna. Begin your sermon with a provoking question. Begin with a thought-provoking question. Yung magtatanong ka kung saan ang mga tao ay mag-iisip. Mapaiisip talaga ang mga tao sa iyong katanungan. Example. Have you ever asked why Christians suffer? Natanong mo na ba kung bakit ang mga Kristiyano ay naghihirap din? Hindi lamang mga makasalanan. Isa pang halimbawa. Ano ang ibig sabihin ng tunay na napatawad na? Isa pang katanungan. Lahat ba ng Kristiyano ay pupunta sa langit? So those questions are thought-provoking. Mapaiisip talaga mga tao kung anong sagot doon sa tanong mo. So, dalawa na. Ano yung una? Begin with a personal story or illustration. Number 2. Begin with a thought-provoking question. And number 3, are you ready for number 3? Number 3 is start with a fact or statistic. Fact. Many theologians and scholars estimate that there are 7,000 to 8,000 promises of God in the Bible. Yan naman ay statistic. Approximately, there are 106 to 107 die in every minute. Ganun pala. Isa pang fact. The oldest man that ever lived on earth is Methuselah. And how old was he? He is
969. Wow, wow, wow. Diba? Number 4. Begin with scripture. Start the sermon with a familiar verse or powerful verse. Example. If the theme is heaven is real, again, heaven is real. The verse is Matthew 5:8. Quote the verse. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Matthew 5:8 states, Blessed are the pure in heart, for they shall see God. If the topic is God's love or love of God, you begin the sermon by quoting John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. You can also engage the people, your audience, para mas effective ang introduction. You will catch the attention. So, my brothers and sisters in Christ, let's recite John 3:16. For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish but have everlasting life. Pwede rin senior citizens only. Ngayon, young people only. Now, lalaki lang, babae lang. Do not forget number 4. Begin with a familiar or powerful verse. Next, number 5. Begin with a chorus. Begin with a chorus. Example, the theme is Jesus is alive. Ngayon, anong chorus na connected sa tema? Ito yun o. Because he lives, I can face tomorrow. O, pwede engage ang mga tao. Mga kaibigan, kakabsat, agkanta tayo amin. Sing with me. Because he lives, I can face tomorrow. So, nalpasan. Another example. The topic is goodness of God. So, ano yung kantang connected sa topic? Chorus lang. All my life you have been faithful. Alam nyo, in my years of preaching, yan ay very effective na nakita kong sermon introduction. Kumanta ka. You have a great advantage kung ikaw na preacher ay marunong kumanta. So, use your voice in introducing or beginning a sermon. Sing a chorus. Begin a sermon with a chorus. Next, number 6. Begin a sermon with an object lesson. Object lesson. The sermon title is Doers of God's Word. Again, Doers of God's Word. So, ano kaya ang object lesson na maaari nating gamitin? Magdala ka ng salamin at ipakita mo sa kanila. Kahabsat, ano natin makikita dito ay salamin. Taro pa yun, diba? Tapos, mga lakati pitak. Ikapay mo taro pa minurukit. Tapos, kita mo dito bagay ijay, salamin. Talak dito nga salamin kat kita dito rupak.
kalpasan nga nakita turupak ket aw matinikat ko nga rukit. Kaya nasawan no daduma mamangag tayo sa ote Diyos ngayong awan ti ginagawa natin. Ganyan ang mga tao ko minsan. They only hear God's word but there's no application. Walang action. Pero ano pong nais ng Diyos? We have to do God's word. Let's not be hearers of God's word only, but doers of God's word. That's number 6. Begin a sermon with an object lesson. Next, number 7. Begin your sermon with prayer that is connected to the sermon. So magdasal ka na lang. Kung wala kang ihandang introduction, the easiest way to do it is pray. Yung prayer na connected sa sermon. Yung prayer na you can pray sa ending ng sermon na maaari mong ulitin doon sa conclusion or after stating the conclusion. Pero dapat pahapyat lang, hindi buong dasal after ng conclusion. Example, ang tema ay Serve the Lord. Serving the Lord. Ito yung prayer. So, after announcing the topic, pray now. I'm going to speak on the topic, Serving the Lord. Let us pray. Father in heaven, we thank you for our life and for this opportunity to serve you, to hear your word today. Father, you gave your best for us and help us to give our best to you. Help us, O God, to serve you with all our hearts. Help us, O God, to serve you until we die. We thank you in the name of Jesus. Amen. So, proceed ka na doon sa other parts of introduction like magtanong ka, tapos saglit lang, nahilo ako. Theme statement pala. Diba? Tapos question, after stating the question, transition tayo, and then pasok doon sa main points. Ulitin natin. Ang source of introduction mo ay prayer, dasal. After your introduction, state the theme statement. After the theme statement, ang susunod ay question. After stating the question, ang susunod ay transition. Maaari bang magkaroon ng dalawang tanong sa loob ng isang introduction? Pwede, pero dapat magkaiba. Iba yung hook doon sa sermon introduction. Iba pa yung main question sa loob ng introduction. Example tayo. Hook sa introduction or attention getter. Lahat ba ng naglilingkod sa Diyos ay maliligtas? So, yan yung thought-provoking question. Ngayon, theme statement tayo. Serving the Lord is our way of expressing our faith. Iyon ang theme statement. Ngayon, magtatanong ka na naman batay sa theme statement. What are the ways of serving God? After stating the question, proceed to the transition. Ngayon, meron kang 5 main points. So, ganito ang transition mo. Today, I'll be sharing with you 5 different ways of serving the Lord. Do not forget the 7 different ways of beginning a sermon. 1. Begin with personal story or illustration. 2. Begin with thought-provoking question. 3. Start with a fact or surprising statistic. 4. Begin with scripture, like starting with a familiar or powerful Bible verse. 5. Begin
with a chorus. 6. Begin with an object lesson. And lastly, number 7, begin with prayer that is connected to the sermon. I have already solved your problem. How to begin a sermon. Ngayon, another problem is how to end a sermon. Paano nga bang magtapos ng isang sermon na maunawaan at magkakaroon ng impact sa mga tao? Number 1, begin or end the sermon with illustration and application. Again, end the sermon with illustration and application. I would like to repeat the illustration I shared in the last videos. Isang araw may isang taong humihiyaw doon sa kagubatan. Sabi niya, "Tulungan niyo ako! Tulungan niyo ako!" May tao nakarinig sa kanya at sinundan ng tao nakarinig sa kanya ang kanyang boses at nakita ng taong sumunod sa kanyang boses na siya ay sinasakmal ng isang leon. At dahil ang taong yun ay hunter, kanyang binaril ang taong yun. Pagkatapos ng 2 araw, ang taong bumaril sa kanya ay nagulat paglabas niya ng bahay sapagkat meron siyang nakitang mga tao, mga hayop, at mga iba pang tao. Gaya ng mga taong parang katulong. May taong biglang lumuhod sa kanya at sabi ng taong biglang lumuhod sa kanya, "Panginoon, maraming salamat sapagkat iniligtas mo ang aking buhay. At dahil iniligtas mo ang aking buhay, maglilingkod ako sa iyo at ang aking buhay ay iaalay ko sa iyo. Habang buhay ako, maglilingkod sa iyo, Panginoon. At narito ang aking mga alagang hayop. Aking inaalay ang aking mga alagang hayop sa iyo. Pati ang aking makatulong at mga miyembro ng pamilya ay maglilingkod sa iyo. Panginoon, maraming salamat sapagkat iniligtas mo ako." Iyon ang illustration. Ngayon, ang susunod ay application. Kakabsat, agsiputan ni Apo Jesus ket, natay jay krus ket, inted na tibiyag na, tapno may salakan tayo, datiyo mat kumaket, ited tayo matibiyag tayo kenkwana, kas panagyaman kenkwana, agserbi tayo kenkwana, bayat ti panagbiag tayo. Idaton tayo tibiyag tayo kenkwana, kesa anday ka mga agsansanod, aging gana matay tayo ng agserbi kenkwana, or pedagiti property tayo possessions ket usaran tayo nga pagserbi kenkwana kasama dagiti pamilya tayo ket awisin tayo nga agserbi kenkwana. That's the application. Pasensya kayo ni JSP's difficulty talaga dito ket side effect ti brain stroke. But I thank God mas maraming beses na hindi ako nagkakamali. At saka mabagal ako magsalita. Nevertheless, malinaw ang aking pagsasalita. Salamat sa Diyos. Number 2, way of ending a sermon. End your sermon with a relevant song and call to action. Yung kantang may kaugnayan doon sa sermon. Ito ay nagawa ko na at very effective. Kung ang tema ay committing your life to the Lord or surrendering your life to the Lord, surrendering your life to the Lord, the relevant song na maging conclusion mo ay ito. Young people, I would like to ask you to please stand and sing with me. This is my desire to honor you. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you,
alone. Every breath that I take, every moment I'm awake, Lord, have your way in me. Lord, have your way in me. So, tapos na. Kapag tapos na yung kanta, call to action. Dear young people, God is calling you tonight to surrender your life to Him. At kayo, nagsurrender ng buhay niya, ng buhay niyo sa Kanya noon. Tonight, renew your life dedication to God. Surrender your life once again to the Lord and commit your life to the Lord. Honor God by surrendering your life to God tonight. So, tapos na. Iyan ang ending ng sermon. Maganda, di ba? Ang susunod ay recapitulation of key points and call to action. Ano yung recapitulation? The word recapitulation in short word is recap, which means repeat. Repeat the main points. Pero hindi lahat ng main points ay inuulit. Depende sa main points. If your topic is serving God, ang main points mo ay dapat ways of serving God. Let's serve God faithfully. Let's serve God wholeheartedly. Let's serve God sincerely. And let's serve God eagerly. Iyon ang key points na maaring ulitin doon sa conclusion. I repeat, hindi lahat ng key points ay inuulit doon sa ending ng sermon. Depende sa key points mo o main points. Call to action. Kasta kabsat agserbi ken Apo Dios. Ulitin man din. Agserbi ti kamakin kwa na nga si pupudno. Si pupuso ken si raragsak. Kas JT recapitulation and call to action. And lastly, number 4, call to action or application plus appeal. Ag si bitay kamakin Apo Dios nga si pupudno wino si mamatalek si raragsak na impos 1 ken adaan ti gagar. So may tang rabii no sinagid ni Apo Dios ta puso yo, sinagid ni Santo Espiritu, may kay dito isang wanan ket agparintuman kayo ket ibagayo ken Apo Dios iti kararag, Lord, itultuloy ko ti agserbi ken ka. Aging gana matayag agserbi ak Apo Dios ken ka. Iyon ang appeal. Call to action plus appeal. No sa nga altar call, sanda agparintuman iti sangwanan, mabalin nga ingato ti ima. If you want to serve God faithfully, ang gana matay kayo, I would like to ask you, raise your right hand. Tapos, nayunan pa iti song, mabalintag na yun ti kanta. Agkanta tayo iti kastoy. Lord, I give you my heart. When agsipot ta ti tema kat serving the Lord, dayjay kanta nga pelaban. Panagsevi ken kwa na idaton to'y biyag ko, naragsaka kenatana nga agsevi ken Kristo. Ken sa balipay nga relevance song. Napansin ko lang kung minsan hindi natin masyadong pinaghahandaan ang introduction and conclusion. Hindi po dapat. Dapat po ang ating preparation ng introduction and conclusion ay patas doon sa preparation na key points ng sermon. So, introduction and conclusion must be prepared carefully, thoughtfully, and prayerfully. I have solved your problem how to end your sermon. Do not forget, our ways of ending a sermon are through illustration and application or call to action. Kapag sinabing application, ang ibang term niyan ay call to action.
to relevant song and call to action. And number 3, recapitulation of key points and call to action. And number 4, call to action and appeal. Thank you for viewing this video again. Ngayon, ang aking advice sa inyo ay uliting panoorin ang video ito para inyong matandaan ang mga principles ng mga truths ng mga leksyon tungkol sa video ito. I would like to make an announcement that the next video will be about demonstration of topical pitching. Hindi yung lesson 8, kundi demonstration ng topical pitching. Let's pray. Father in heaven, thank you for helping me today. Thank you, Lord, for giving strength and good health, and thank you for giving me opportunity, time to record this video. And I pray, Father, bless my mentees, these listeners, hearers, and learners. Those who are interested with this video, Lord, help them. I pray, equip them, and use their lives, O God, in regard to the ministry of preaching. Maraming salamat po, Father, Jesus Christ, and Holy Spirit. Amen. Thank you for viewing this video today. God is so good, and to Him be all the glory, great things He has done. Kung gusto pa ninyo ng another video, pwede bang mag-heart kayo o mag-thumb up para naman makita ko na hindi pala sayang aking mga ginagawang effort. Isang puso lang o thumb up. Kaizen. Again, ano yung Kaizen? Kaizen is a Japanese philosophy which means continuous improvement or change for the better. Huwag kang maging complacent. Yung alam mo na, yung paniniwala mong magaling ka na, hindi mo na kailangan ng refresher. No, wala sanang ganoong attitude sa atin. Kaizen dapat continuous improvement and change for the better. Ako nga po ay ilang taon na akong preacher ay patuloy pa rin ako natututo sapagkat alam kong marami pa rin akong matututuhan bilang preacher and pastor.